Good morning! Weekend na naman and kailangan ko na naman magluto. This time, I decided to cook kalderetang baka with peanut sauce. So, samahan niyo kung paano ko lutuin on my own version ng kalderetang baka with peanut sauce. Tara, luto tayo. Laman. Buto. Yan. Halo-halo. Laman tsaka buto-buto. Yung iba gusto beef, beef cubes lang. Pero ako gusto ko may buto-buto para malasa yung sabaw. Next natin ay tomato sauce. Original. Bali, tatlo to. Yan. So, mag-start tayo with a clean pressure cooker. Lagyan mo ng oil. Tapos painitin. Medyo damihan natin ng oil kasi marami sibuyas, bawang, and bell peppers. Ngayon, nakapansin nyo, hindi pa ako naghiwa ng mga gulay like patatas and additional bell pepper, yung mga malalaking cut. Mamaya pa yon, tsaka carrots. Pag ginanyan mo naman yung kamay mo kasi deep naman siya, mainit na siya actually. So, pwede na yan. Wala na ring bubbles, hindi na rin siya pumuputok-putok. So, simula na tayo. Start tayo sa bawang. Make sure lang na huwag yung sumugin yung bawang. Then, lagyan natin yung sibuyas. Hintayin lang natin yung translucent. Parang maging parang invisible yung sibuyas. Invisible tuloy. See-through. Sorry. Invisible. So, pag see-through na siya, pwede natin isunog yung ating bell peppers. Bakit ang aga ko na ilagay yung bell pepper? Hindi natin po siya isasama as a whole. Actually, ang purpose po ng bell pepper ay para magkaroon ng bell peppery taste din sa sauce. Kasi eventually, magiging watery siya, matutunaw siya with the sauce. So, dagdag lasa na rin po siya. Hintayin lang natin mag-brown tong ginisa na to. Pero before that, let's add salt. Iodized salt to. Inuubos ko lang yung mga stocks kong tira. And then, pepper. Tayin lang natin siya para mag-brown-brown. Talagang natunaw na yung ating
bell pepper. Ayan, lumilitaw na yung amoy niya. At saka medyo nagpa-brown-brown na rin siya. So, pwede na natin ilagay yung baka. Again, ang ginamit ko dito, halo, beef cubes, at saka beef na buto-buto. Kasi gusto ko malasa talaga yung ating sabaw. Originally, dapat kasi kari-kari ang ating lulutuin. Pero, may iba ng plans, ito na lang. At tip ko sa mga tatakabiti dyan, ito, nabili ko ito sa Rob Gentry, 200 plus lang. Dalawang pack na ng buto-buto at marami siyang laman kasama. Very good deal. Yan, kung mapapadaad kayo sa Rob Gentry, lagi nyo abangan yung packs nila. Kasi tingnan mo yun, may mga buto-buto siyang laman. Hindi lang sa basta buto-buto. Tapos 270 lang. Parang balong kilo na tayo. Kasi dalawang pack eh. So yan, iyakan na natin. Kali lang natin sa medyo malaki yung pack ng ating baka. Tapos masarap. Masarap kasi sa kaldereta yung mga sinusok-susok na buto eh, diba? Kahit na konti lang yung laman. Pero di ba hindi pa konti, dami yung laman. So again, since mag-layer na tayo ng panibagong layer, lalagay ulit tayo ng sauce. So, wala konti lang. So, yung mga bata kong ano, hindi nakakain. So, haluan lang. Hanggang sa mamix natin siya lahat. Okay. Ang importante naman dito, ano nila, mag-brown sa konti. Para may konti ng gusto. Ayan naman ito mag-brown. Ayan. Yan, pwede na to. Medyo nag-brown na siya. Yung iba, hindi pa masyado. Pero, ita-pressure naman natin siya. So, okay na yan. Ang next na ilalagay is the tomato sauce. 3 pack to ng medium. Iba talaga pag quality yung sauce na gagamitin mo. Like, this one, Del Monte. Del Monte yung ginagamit ko. So, Del Monte, pakaman. Bakit kaya inuna ko yung sauce? Baka may mga magtanong dyan. Well, basically, para mag-incorporate yung lasa ng sauce sa mismong loob ng ating karne. So, hindi yan masusumo kasi lalagyan pa natin siya ng water. Kasi syempre, pressurize natin siya. Ayaw natin masunog yung ilalim ng ating mixture. Kailangan natin ng kaming water. So, kailangan natin i-cover yung top ng ating laman. So, let's put water. Ayan. Ayan. So, dapat na-cover yung top mo. Pero, mix natin ilalim kasi baka hanggang ilalim yung topics. Okay. Ayan. Okay. Medyo lagyan pa natin konting-konti. Then we put bay leaves. Iba talaga yung ano pag may bay leaves. May iba siyang lasa na binibigay. Ayaw ko maglagay ng whole pepper corns pero dapat talaga may whole pepper corn siya. Kasi dagdag lasa din. Kasi nakakain ng mga bata. So, huwag na lang. Ayan. So this one, pagkuluan natin siya for 1 hour. Ayun, nakalimutan ko. 1 beef cubes. Ayan, so kulpan na natin siya. So, ito yung ating gulay. Mayroong patatas, mayroong carrots, at saka bell pepper. Set aside lang kasi hindi pa nagsisipol yung ating pinapakuluan. Pero later, after an hour, tsaka natin siya ilalagay. Piprituin na natin. Ayan, so, after 15 minutes na, titignan na natin siya. Ayan, so, titignan na natin kung malambot na yung ating baka. Ganyan na yung consistency na, pinukuha natin. Ayaw natin yung parang pabidurog na kasi. Mas masarap yung may, syempre, mas masarap yung, pero yan na yung, ayan, may lipid yan pero malambot. So, pwede na ito. Okay. Ayan, ang sarap ng sabaw. Ngayon, bubuksan natin ulit yung ating kalan. Tayo ay maglalagay na ng pampa para sa kakulap. Titigman ko muna yung sabaw para makakita natin or malalaman natin kung ano ang kailangan i-adjust. Ngayon, recap lang, naglagay na tayo kanina ng tomato sauce, konti salt and pepper, beef cubes, lalagay tayo ng evap. Weird, no? Nakaloy ko diba? Pero masarap.
para mas maging creamy yung ating sauce. Ngayon, ito rin yung maganda na hindi siya gaano, hindi natutunaw na tunaw sa ano, para hindi siya mahirap ihalo kasi kapag ano, yung tunaw na siya, pag hinalo mo siya, natutunaw na talaga. So, nawala na lang yung ano, yung purpose ng baka. Okay. Irap. And then, peanut butter. Gamit ko dito sticky. Shout out to teacher, salamat po sa pagpadala ng sticky. Bago ko nilalagay sa ano, dinalagay ko muna sa sabaw para hindi siya bubog kapag ano, nilagay. Tignan natin. Mas masarap, mas prefer ko yung madaming peanut butter. Hindi pa ako naglalagay ng mga pampaalat dyan. Tapos, lalagay na natin yung matitigas. Like, ito, na-fry ko na siya kanina. Pati yung carrots. Lagay mo muna yung matitigas. Sasayan lang natin siyang kukulo. More tomato paste. Parang nawalan siya ng lasa mo. Ayan. So, hindi pala ako nagro-roll kanina. Pasensya na. Dami ko nang nailagay ng mga pampalasa. Nilagyan ko ng toyo, konti lang. Tapos nilagyan ko ng konting sugar. Pambalance lang yung lasa. Nilagyan ko ng tomato paste kanina. Tapos isa pang beef cubes. At saka butter pala. Ayan. Ito nyo. Nilagay ako ng butter. Ang butter, ang purpose niya para maging shiny yung sauce. Yan. Kung nakita niyo. Masarap na yung sauce niya. So, ayan lang. Lalagay ko na yung ating bell pepper. Actually, mas madami. Mas masarap. Ang dadagdag din pa ng dagdag lasa. Mix lang. Ayan. Kita nyo. Wala tayong ibang ginamit na pampalapot kasi luto na ang ating caldereta. Sandukan ko kayo. Perfect sandok. Masarap supsupin. Kain tayo.